Unang Samuel 15, versikulo 3. 23. 23. Sapagkat ang panginibaksit ay daya ng kasalanan ng panghula at ang katigasan ng ulo ay daya ng pagsamba sa mga diskusan at mga kira sapagkat dahil sa iyong pinakul ang salita ng Panginoon ay kanya naman ikakita. Oseas yan eh. 4:16 yata yan eh. Unang Samuel 15:23 ba yan? Oo. Basahin pa ulit. Huwag niyo po tanggapan. Hindi ko naintindihan. Sapagkat ang pag-imagsik ay gaya ng kasalanan, ng pagbuhula, ang katigasan ng puro ay gaya ng pagsamba sa mga okay, sa mga tira, sapagkat dahil sa iyong pinagpuli ang salita ng Panginoon, ay kanya naman tatapil ka upang huwag ka lang maging ano. Kita? Ano pala yung katigasan ng puno? Gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Eh, huwag sabihin nasusunod mo sa kong utos. Sabi nga ni Kristo, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Efeso 2. Basahin na natin. Efeso 2:8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuli. Hindi mo ginagawa mo isang utos is nasusunod mo yun. Bakit? Matigas na ulo mo eh. Bakit matigas ang ulo mo? Ang sabi ni Kristo, hindi ka na aariin ka na. Tapos yung pag nasinusunod mo, para hindi ka makapagmapuwi, hindi ka sa gawa. Kaya na yung tigas ng ulo. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Eh di nasusuhay mo na isang utos. Bakit? Ano yung pangalawang utos? Huwag kang gagawa ng larawang inanuman. Wag mo silang yuyukuran o paglilikuran mo. O, hindi ko nga gumagawa. Pero sinasamba mo naman. Bakit? Tigas ulo mo eh. Yung tigas ng ulo, gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag bakit naging matigas ang ulo ng mga nakituturo sa pupunos na sumusunod sa 10 utos? Ang sabi sa Roma 3:20, hindi ka na aariing ganap. Tapos yung parang susundin mo, pag di matigas ang ulo mo, o ano yung sinabi sa matigas ang ulo? Gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito pa yung isang tanong ni Sister Linley. Dito, sino ba ang matuwid? Yung pumapatay o hindi pumapatay? Ha? May matuwid ba ron? Nakakakilabot nga yun. Pero yung mga tanong niya, nakakakilabot. Walang matuwid doon kahit sino. Walang matuwid doon. Tayo bilang iglesia ng Diyos, ang alam lang natin matuwid, si Kristo. Yan lang ang nakasulat. Paano mo sasagutin mo kung sino matuwid doon? Kung di ba hindi ka pumapatay, matuwid ka na? Sige nga. Hindi ka nga pumapatay, nagtatangi ka naman ng tao.
hindi ka nga pumapatay, tigas naman ang ulo mo. O sige, natutupan mo ngayon sa ating ulo, so, kala mo matuwid ka na? Hindi. Bakit? Sumasampa ka sa Diyos-Diyosan yan. Sinusunod ka na sa pumuto, sumasampa pa ako sa Diyos-Diyosan? Eh ano ka? Bakit? Ang tigas ng ulo mo, ang sabi ni Kristo, hindi ka naaari ganap dyan. Tapos yung pa sinusunod mo, o sige nga. O, di ba? Sige. Yan ang sentido común. Yan yung sinasabi sa Efeso 5:17, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Kasi, yan, no? Akala kasi ng tao, pag sumusunod ka na sa 10 utos, matuwid ka na. Yun ang iniisip mo. Eh, yung ba iniisip ng Diyos para sa'yo? Bakit? Unang Korinto 1:30. Basta Sister Lynn, bakasan mo. Dahil malinaw ka ang mata mo eh. Tapat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos. At katuwiran, at kabanalan, at katubusan. Oh. Sino pala yung ginawang kabanalan sa atin? Pagkain ba? Sino ba yung ginawang kabanalan sa atin? 10 utos ba? Sino ba yung ginawang katuwiran sa atin? 10 utos ba? Pagkain ba? Huwag kang kakain ng baboy? Si Kristo ginawa na sa atin karunungan. Katubusan, katuwiran, kabanalan. Pagkatapos ko kung sa 10 utos na hindi ka naaariing ganap, ang tigas ng ulo nyo. Sumasama pa rin kayo sa Diyos-Diyosan. Talagang matuwid kayo ba? Si Kristo na. Eh, paano mo maging kay Kristo? Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na Kanyang ibinigay ang Kanyang anak upang ang sinuman sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang ibinigay ng Diyos sa sanglibutan? Yung Kanyang anak na si Kristo. 10 utos ba binigay sa sanglibutan? Sabihin nila eh, araw daw ng ano yun, born again. Eh, ano yun? Kung araw ng born again, tama naman.